Sa mga hindi pa po nakapag-register ng kanilang mga SIM card, ayan, sundan lamang po ang basic tutorial na ito. Hanapin lang po ang Google Chrome ng inyong mga cellphone. Tapos i-click lang natin. And then yan na pong magpapakita sa inyong screen. Pagkatapos i-type po natin ang new.globe.com.ph/simreg. Pagkatapos ganito pong magpapakita sa inyong mga screen. Ayan, scroll down nyo lang. Slide pataas, ganyan. And then, in this part, dito nyo po ilalagay ang inyong cellphone numbers. At sa cellphone number na iyan, ay dyan nyo po tatanggapin ang 6-digit PIN numbers na isisend sa inyo. So yan, nakatanggap na nga tayo ng 6-digit PIN na siyang gagamitin natin sa susunod nating gagawin. Talaga, met. So yan, dito na nga natin gagamitin ang 6-digit verification code or verification number na isinend sa atin. Ayan. Pagkatapos ay itap natin dito sa part na to at i-enter na natin ang mahiwagang 6-digit verification number. Pagkatapos ay hintayin na natin ang susunod na kabanata ng ating buhay. Yan. Ayan, medyo scroll natin and then mamili lang po tayo ng nationality natin or citizenship. Siyempre, Philippines ang ating pipiliin, tapos registration type. At dito po sa part na to ay pwede po nating i-register ang mga SIM card or SIM card ng ating mga anak. Ayan, piliin lang po natin ang parent or yung legal guardian. Tapos, ayan, i-register po natin yung kanyang SIM card. At dahil sa akin din naman yung cellphone number na i-register, pipiliin ko po yung SIM owner. Pagkatapos ay fill upan na po natin yung first name. Siyempre, ang pangalan natin ay Cheryl. Tapos, sunod natin ang middle name, Santos. Ayan. Tapos, last name, Kilnat. Dito po sa part na suffix, ayan, para lang po sa mga senior, junior, or the second ganems. And then, ilagay na po natin ang ating birthday. Siyempre, tatakpan natin yan para hindi nyo makita na ako'y laklakayan na pala. Sa sex, ilagay natin ang 3 times a day. Charis, siyempre male, lalaki tayo, ante. Pagkatapos ay fill upan na po natin ang tinatawag na unit number ng ating mga bahay. Ayan. Dahil walang unit number, inilagay ko na lang dyan yung purok namin. At pwede din naman ilagay ang N/A, stands for not applicable. Ayan. Tapos yung street, siyempre, Santos Street. Ayan, ilagay natin. Pagkatapos sa village or subdivision, kung wala namang subdivision, ay di ilagay natin ang not applicable. I-type lang natin ang N/A. Ayan, sa province naman, ilagay po natin, hanapin natin ang Isabela. Aha, Isabela. Ay, Partak. Ayun. And then, sa city, syempre, Aurora. Ayan, hanapin mo, bakla, Aurora. Anan, tagal. And then barangay, syempre, dito lamang po sa Bulinaw. And then zip code, syempre, 3316. Pagkatapos pindutin ang next. At dito na nga po tayo sa verify your identity. Pagkatapos ay mamili po tayo ng type ng ID kung anong meron sa atin. Ayan, pwede pong BIR ID, driver's license, GSIS e-card, and etc. Siyempre, ang pipiliin ko po ay driver's license kasi yun po ang meron sa akin. Yan, i-click natin. At syempre, yung driver's license natin, dun natin kukunin yung ID number na tinatawag. Yan, ilagay po natin. Pagkatapos ay itap po natin itong upload or take a photo para picturean ng ating ID. At medyo maghintay-hintay po tayo ng ilang taon para ma-process at medyo mabagal po ang ating net charis. So yan, pinakamagandang part, i-click natin ang take a photo. Ayan, at magse-selfie tayo. Abo, ganda ka girl. Wala, ansya ka mo ning. So yan, pagkatapos nating magpicture ay i-click natin ang check dito sa baba. Ayan, pagkatapos maghintay ulit tayo ng ilang taon para ma-update kasi ang bagal naman ng internet natin. So yan, scroll natin pataas and then i-click po natin ang next. Tapos magpa-process na ulit yan. And then i-click natin yung box dito, yung empty box. Ayan, i-check natin yan. And then i-click po natin ang
submit. Pagkatapos po ay ganito po ang magpapakita sa inyong screen. Ayan, registration complete. Kasabay po niyan ay makakatanggap po kayo sa inyong cellphone number ng isang text na nagsasabing successful daw ang pagre-register mo ng iyong SIM card. Congratulations!